Isang maginaw na gabi ng Nobyembre sa Maynila, pilit kong kinakaladkad ang aking mabibigat na paa sa aming bahay. Pagkapasok ko pa lang sa pintuan, sinalubong na agad ako ng malamig at masikip na atmosfera ng pamilya ng asawa kong si June. Nakadekwatro ang asawa ko sa sofa, nakatitig sa kanyang telepono. Ang biyanan kong lalaki na si Mang Pepe, retiradong kawani ng pamahalaan, ay may hawak na tasa ng kape habang nakatitig sa telebisyon na nagbabalita ng huling balita sa bansa. Walang nag-abalang lumingon o magtanong man lang kung napagod ba ako sa trabaho ngayong araw. Nariyan ka na pala. Pumasok ka na sa kusina at magluto. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Ang boses ni Aling Susan, ang aking biyanang babae, ay umalingaw-ngaw mula sa banyo matalim at mapait gaya ng dati. Huminga ako ng malalim, nilunok ang pait, at pumasok sa masikip na kusina na wala pang 10 metro kwadrado ang laki. Nang gabi ring iyon, habang kumakain ang pamilya sa hapag, humigop ng isang kutsarang sabaw ng sinigang si Aling Susan. Bigla na lang niyang ibinaligtad at itinapon ang mainit na mangkok ng sinigang sa sahig na semento. Tumalsik ang mainit na sabaw sa dulo ng aking damit. Pagkaing baboy ba to? Asik ni Aling Susan, nanlilisik ang mga mata sa akin. Ganito kaalat ang sabaw, paano natin to malulunok? Kung sa ibang araw, yumuko na lang sana ako at humingi ng tawad para matapos na. Pero ngayong gabi, sumasakit ang aking sikmura dahil sa ulcer. Dagdag pa ang bigat ng stress sa trabaho na hindi ko na kayang tiisin. Nanay, mahina ngunit magalang pa rin ang aking boses. Kagagaling ko lang po sa trabaho. Napagod po ako kaya medyo napasobra ang alat. Hayaan niyo pong dagdagan ko ng kaunting mainit na tubig para tumabang. Nagtatrabaho rin naman po ako para kumita ng pera at tustusan ang bahay na ito. Hindi po ako nakatambay lang para pagsalitaan niyo ako ng ganyan. Isang pangungusap lang na iyon, sinindihan ko na ang mitsa ng isang trahedya. Ah, lumalaban ka na? Hampas sa mesa ni Aling Susan habang tumatayo na pulang-pula ang mukha sa galit. Dahil ba kumikita ka na ng pera, sasagot-sagutan mo na ako? Sa bahay na ito, ang batas ko ang masusunod! Sumugod siya sa may lababo. Sa gitna ng kanyang galit, hinablot ng kanyang tuyot na kamay ang isang mabigat na bayo ng dikdikan na gawa sa matigas na kahoy na may habang 30 sentimetro. Ang kahoy na iyon na kadalasang ginagamit sa pagdikdik ng bawang ay naging sandata ng karahasan. Bago pa ako makailag, iwinasiwas na ni Aling Susan ang bayo at buong lakas na inihampas sa aking kaliwang binti. Crack! Isang tuyong tunog ng nababali na buto ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na napakasakit at tatatak sa aking isipan habang buhay. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa aking binti patungo sa aking utak. Nagdilim ang aking paningin. Gusto kong sumigaw ngunit tanging mahihinang daing lang ng sakit ang lumabas sa aking lalamunan. Sa kabila ng lumalabong paningin dahil sa luha, pinilit kong tumingin kay June. Ang aking asawa, ang lalaking nangako sa aking magulang na magtatanggol sa akin habang buhay, ay nakatayo lang doon, wala pang 2 metro ang layo. Nasaksihan niya ang lahat, mula simula hanggang huli. Nakapamulsa siya sa kanyang plansadong pantalon, walang bakas ng habag sa kanyang guwapong mukha. Tiningnan niya ako, na tila ba isang estranghero sa daan, bago nagbitiw ng mga salitang parang matatalas na kutsilyo. Patahimikin mo nga yang bibig mo. Kapag pinagsasabihan ka ni nanay, yumuko ka na lang at makinig. Iyan ang napapala ng mga bastos na sumasagot. Napatulala ako. Ang puso ko ay tila dinurog ng kung sino mas masakit pa kaysa sa bali sa aking binti. Tumingin ako kay Mang Pepe. Ang aking biyanang lalaki ay tiningnan lang ako, nagchismis, at iwinasiwas ang kamay. Tama na, yang gulo na yan. Pagpapantastikuhan lang tayo ng mga kapitbahay. Susan, itabi mo na yang bayo. June, umakyat ka na rito at kumain. Bumili ako ng mainit-init pang litson manok sa labas. Kaswal silang tumalikod sa aking harapan. Si Mang Pepe, si Aling Susan, at si June, 3 tao sa iisang pamilya, ay umakyat patungo sa sala sa ikalawang palapag ng aming apartment. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang malakas na tunog ng TV, ang kalansing ng mga plato, ang boses ni June na nag-aalok ng pagkain sa kanyang mga magulang, at ang kanilang mabababaw na tawa habang nanonood ng isang comedy show. Sa ilalim ng kumukurap-kurap na ilaw sa madungis at mabahong kusina, nakahandusay ako sa natapong sabaw ng sinigang, habang ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa aking binti. Ang bali kong buto ay bumaon sa aking laman, kaya bawat hininga ko ay isang matinding pagpapahirap.
Binalot ako ng takot at matinding kahihiyan. Kung mananatili ako rito, maaari akong mamatay sa pagkaubos ng dugo o mabulok ang aking binti at maging lumpo habang buhay. Sa masikip na bahay na ito, walang makakarinig sa aking hiyaw. Para sa saklolo, ang mga demonyong nagpapanggap na pamilya ko ay hahayaan lang akong mabulok dito. Bukas ng umaga, gagawa sila ng kwento na nadulas ako sa kusina para pagtakpan ng kanilang krimen. Hindi! Hindi ako pwedeng mamatay sa ganitong paraan. Kailangan kong mabuhay. Ang aking instinct na mabuhay ay umiral ng mas matindi kaysa dati. Pinalatong ko ang aking mga ngipin hanggang sa dumugo ang aking labi para mapigilan ang pagdaing ng sakit dahil baka marinig nila ako sa itaas. Gamit ang aking dalawang siko at ang aking kanang binti na hindi naman napinsala, dahan-dahan kong kinaladkad ang aking katawan ng pasentimetro sa ibabaw ng malamig na semento. Ang layunin ko ay ang maliit na bintanilya ng bentilasyon sa likod ng kusina. Ito ay isang parisukat na bintana na may sukat na 40 sentimetro, walang rehas, at direktang nakabukas sa isang madilim na eskinita na may kaunting liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas. Ang distansya mula sa aking kinaroroonan hanggang sa bintana ay humigit kumulang 3 metro lamang, ngunit para sa akin, napakahaba nito na tila ba dulo ng mundo. Sa bawat paggalaw ko, ang nabaling buto ay kumakaskas sa aking laman, napakasakit na halos mawalan ako ng malay ng ilang beses. Ang aking puting office blouse ay basang-basa na ng pawis at dumi. Ang aking mga daliri ay nagkasugat-sugat habang pinipilit kong buksan ang kalawanging trangka ng bintana. Click! Bumukas ang bintana at humampas sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Para sa akin, iyon ang simoy ng buhay. Kinagat ko ang aking labi at tinipon ang nalalabing lakas bago ko pilit na inilusot ang aking katawan sa bintanilya. Ang itaas na bahagi ng aking katawan ay bumagsak sa magaspang na aspalto ng eskinita. Ginamit ko ang aking dalawang kamay para hatakin ang aking kaliwang binti na bali-bali palabas. Ang gabi ay tahimik, paminsan-minsan lang may maririnig na tahol ng aso sa malayo. Gumapang ako sa gilid ng may lumot na pader patungo sa dulo ng eskinita, kung saan may mahinang liwanag mula sa sari-sari store ni Aling Nena. Si Aling Nena, mahigit 65 taong gulang na, ay may payat na pangangatawan. Nagtitinda siya ng kape, noodles, at mga biskwit sa kanto para mabuhay. Siya ay palangiti at mabait. Kapag umuuwi ako ng gabi mula sa trabaho, madalas akong bumibili sa kanya ng kaunting merienda at nag-iiwan ng kaunting barya o gulay para sa kanya. Noong sandaling iyon, abala si Aling Nena sa pagliligpit ng kanyang tindahan, tinatambak ang mga plastik na upuan. Pilit kong pinakawalan ng aking boses na halos pabulong na lang dahil sa panghihina. Aling Nena, tulungan niyo po ako. Nang marinarig ang kakaibang ingay, itinutok ni Aling Nena ang kanyang flashlight sa madilim na kanto. Tumama ang liwanag sa aking maputlang mukha na puno ng pawis at dugo, pati na sa aking dugo ang binti. Nagulat siya at nabitawan ang hawak niyang walis tingting. Diyos ko po, Hana! Hahangos na tumakbo si Aling Nena at lumuhod sa aking tabi. Ang kanyang magagaspang at kulubot na mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking balikat. Bakit puno ka ng dugo? Anak? Sinong gumawa nito sa'yo? Ang binti mo. Nabali. Huwag. Niyo po silang tatawagin. Mahigpit kong hinawakan ang dulo ng kanyang luma at kupas na duster. Doon pa lang, nagsimulang umagos ang aking mga luha. Iligtas niyo po ako. Dalhin niyo po ako sa ospital. Papatayin po nila ako, tita. Sa nakikitang matinding takot sa aking mga mata, naintindihan agad ni Aling Nena, isang babaeng sanay sa hirap ng buhay ang nangyayari. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis niyang hinubad ang kanyang manipis at lumang jacket at ipinatong sa akin para mainitan ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito si tita. Tatawagin ko lang si Mang Jose para isakay ka sa tricycle niya at dalhin ka sa emergency room. Magpakatatag ka, anak. May mata ang Diyos. Habang nagmamadaling tumakbo si Aling Nena para humingi ng tulong, nakasandal ako sa malamig na pader ng eskinita habang nakatingin sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang mahinang tawanan mula sa 3 palapag na bahay sa loob ng eskinita ay naririnig ko pa rin na parang huling saksak sa hangal kong damdamin na pinilit kong pag-ingatan sa nakalipas na 3 taon. Sa madugong gabing iyon, namatay ang martir na babae sa loob ko. Nang umalingaw-ngaw ang tunog ng tricycle sa tahimik na gabi, doon din sumiklab ang apoy ng puot at kagustuhang lumaban sa aking dibdib.
Ang masama ay may parusa. Nagsisimula pa lang ang laban na ito. Ang amoy ng alkohol sa ospital, ang agad na sumalubong sa aking ilong, kaya napakunot ang aking noo. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mabibigat na talukap at tumambad sa akin ang puting kisame at maliwanag na ilaw ng ospital. Ang matinding kirot sa aking kaliwang binti ay parang libu-libong karayom na bumabaon sa aking utak, nagpapaalala sa akin na ang malagim na gabi ay hindi isang panaginip. Gising ka na pala. Huwag ka munang gumalaw ng bigla. Isang banayad, ngunit seryosong boses ang nagsalita. Isang doktor na nasa edad 40, si Dr. Joey, ang orthopedic surgeon, ang may hawak ng aking medical chart sa gilid ng kama. Kasama niya si Nurse Grace. Umiiyak ang batang nurse habang nakatingin sa aking binti, na ngayon ay nababalot na ng makapal na semento. Ang tibia mo ay nabali at nadurog sa ilang maliliit na piraso. Napakunot ang noo ni Dr. Joey, pilit na pinipigilan ng galit sa kanyang boses. Buti na lang at mabilis ka dinala rito ng matanda sa kanto para maoperahan at maibalik sa tamang posisyon ang mga buto mo. Kung nahuli ka pa ng kaunti, mamamaga ito at maiipit ang daloy ng dugo. Malaki ang tsansa na mabulok ito at kailanganing putulin ang binti mo. Sino ba ang gumawa nito sa'yo? Mga hold-upper ba? Kinagat ko ang aking labi. Lasang-lasa ko ang pait sa aking dila. Ang biyenan ko pong babae. Natigilan si Dr. Joey at si Nurse Grace. Napatakip ng bibig si Nurse Grace sa gulat. Diyos ko, sa panahon ngayon, may ganyan pa palang nangyayari? Napakapayat mo. Wala kang ang 50 kilo. Paano niya nagawa yan sa'yo? Tatawag ako ng pulis. Determinadong kinuha ni Dr. Joey ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang white coat. Ang ginawa nila ay physical abuse at grave intentional injury. Kailangan mo silang i-report agad. Sandali lang po, Doc. Pakiusap. Wag po muna. Pilit kong iniangat ang aking katawan para hawakan ang kanyang kamay, ngunit ang matinding kirot ay mabilis na nagpabalik sa akin sa unan. Hinihingal kong hinawakan ang sapot ng kama. Wag po muna nating tatawagin ng pulis ngayon. Pakiusap po. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pagalit na sabi ni Dr. Joey. Gusto mo bang pagtakpan ng kasamaan nila? Natatakot ka ba sa asawa mo? May batas na nagtatanggol sa'yo, ang RA 9262. Umiling ako habang umaagos ang luha, ngunit ang aking tingin ay napakalamig. Hindi niyo po kilala ang pamilya nila. Ang asawa ko ay isang sales manager. Napakatuso niya. Ang biyenan kong lalaki ay isang retiradong kawani ng gobyerno. Marami siyang koneksyon sa labas. Kung tatawag tayo ng pulis ngayon habang mag-isa lang ako rito, mabilis nilang itatago ang bayo at sasabihin nilang nadulas lang ako sa kusina o kaya ay sinaktan ko ang sarili ko. Wala akong matibay na ebidensya at nakahiga lang ako rito. Talo ako. Ang pagtawag sa pulis ngayon ay parang paggising sa ahas. Natigilan si Dr. Joey. Tumingin siya sa aking mga mata. Tila ba nauunawaan ang malamig at rasyonal na pag-iisip ng isang babaeng naipit sa pader. Huminga siya ng malalim at itinabi ang telepono. Kung ganoon, anong balak mo? Mananatili ka na lang ba rito? At hihintayin silang pumunta rito para baligtarin ka? Nurse Grace. Baling ko sa batang nurse. Nagmamakaawa ang aking mga mata. Pwedeng makiusap na hiramin ko muna ang telepono mo sandali? Ang cellphone ko kasi ay naiwan sa bahay. Agad niyang inabot ang kanyang telepono sa akin. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang pamilyar na numero ng aking mga magulang. Sa bawat ring ng telepono, bumibilis ang tibok ng aking dibdib. Sa nakalipas na 3 taon, para lamang mapanatili ang dangal ng isang pamilyang kunwari ay disente at upang hindi mag-alala ang aking mga magulang sa probinsya, palagi akong nagpapanggap na masaya. Hindi ko kailanman naikwento sa kanila ang mga paghihirap ko. Hello? Sino po ito? Ang pamilyar na boses ng aking nanay ay narinig ko mula sa speakerphone. Sa isang salitang hello na iyon, ang lahat ng aking pagpipigil at pagpapanggap na matatag ay biglang naglaho. Nanay. Humagulgol ako ng iyak. Ang iyak ko ay parang isang batang takot na takot. Nanay, iligtas niyo po ako. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, bago nagsalita ang aking nanay na punong-puno ng pag-aalala at takot. Hana? Anak? Bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Nasaan si June? Narinig ko ang kalansing ng mga gamit sa kabilang linya at isang seryoso at matatag na boses ang sumunod na nagsalita. Ang aking tatay isang retiradong sundalo ng AFP. Hana, si tatay ito.
Huminga ka ng malalim at sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Sinong umaway sa'yo? Tay, nasa orthopedic ward po ako ng ospital sa Maynila. Hinampas po ng biyenan ko ang binti ko ng mabigat na bayo hanggang sa mabasag ang buto ko. Pinanood lang po ako ni June na halos mamatay nang hindi man lang umawat. Ano? Ang malakas na sigaw ng aking tatay ay yumanig sa telepono tulad ng kulog. Naiisip ko ang kanyang namumulang mukha at nanginginig na pangasagalit ngayon. Mga hayop sila. Pupunta ako dyan ngayon din at raratratin ko ang bahay na yan. Susan, kunin mo ang jacket mo. Tawagin mo ang mga pinsan niya. Tay, makinig po muna kayo sa akin. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha para magpakatatag. Huwag na huwag po kayong susugod sa bahay nila para makipag-away o manggulo. Kapag ginawa nyo yan, mahuhulog kayo sa bitag nila. Ay dedemanda nila kayo ng trespassing o physical assault. Pumunta po kayo ng diretso rito sa ospital, ngunit huwag niyong ipapaalam sa kanila. Umarte kayo na parang wala kayong alam. Hahayaan na lang ba natin silang magpakasaya pagkatapos ng ginawa nila sa'yo, anak? Iyak ng aking nanay sa kabilang linya. Hinding-hindi po, nanggigigil kong sabi. Tay, tawagan niyo po si Tito Vic. Di ba po ay abogado siya? Sabihin niyo pong ihanda niya ang kanyang sarili para tulungan ako. Bukas ng umaga, kunin niyo po ang ID ko sa bahay natin sa probinsya. At sa tulong ng kakilala natin sa bangko, kumuha kayo ng certified bank statement ng aking sahod at lahat ng transaksyon ng pagpapadala ko ng pera kay June sa nakalipas na 3 taon sa GCash at bank transfer. Lahat ng perang ginastos ko sa bahay na yan, babawiin ko ng buo. Natahimik ang aking tatay. Ang katalinuhan ng isang dating sundalo ay nagpaunawa sa kanya sa plano ng kanyang anak. Naiintindihan ko. Anak, gagamitin natin ang bank records para patunayan na ikaw ang bumubuhay sa pamilyang yan habang sila naman ay pineperahan ka lang. Ano pa ang kailangan kong gawin? May isa pang mahalagang bagay. Nilunok ko ang pait habang inaalala ang sugat na matagal ko nang pinilit ibaon sa limot. Ipakausap niyo po kay Tito Vic na kumuha ng authorization letter para makuha ang kumpletong medical records ko sa maternity hospital noong 1 taon nang makunan ako dahil sa sobrang pagod at stress. Noong panahong iyon, pinilit ako ni Aling Susan na magbuhat ng mga mabibigat na kahoy na kasangkapan para sa paglilinis ng bahay bago magpasko kahit masama ang aking pakiramdam dahil sa pagbubuntis. Noong dinala ako sa ospital, sinermonan ng OBGYN si June. Sigurado akong nakasulat sa medical record ang tunay na dahilan. Gagamitin ko yan para hubaran ng maskara ang pamilyang yan. Sige, gagawin ko yan ngayon din. Nanginig ang boses ng aking tatay sa galit ngunit puno ng determinasyon. Huwag kang matakot anak. Nandito kami ng nanay mo. Mula bata ka pa, matatag ka na. Kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Papunta na kami riyan. Nang maibaba ang tawag, ibinalik ko ang telepono kay Nurse Grace. Tiningnan ako ni na Nurse Grace at Dr. Joey nang may paghanga. Hindi na lamang ito simpleng awa kundi respeto. Iba talaga kapag marketing manager. Bahagyang tumango si Dr. Joey. Isang rasyonal, planado, at tumpak na pag-atake. Kung kailangan mo ng pirma ko para sa medico-legal assessment, pipirmahan ko ang lahat ng kailangan mo. Maraming salamat po, Doc. Isinalalay ko ang aking ulo sa unan. Masakit pa rin ang binti ko, ngunit sa aking isipan, ang mga gulong ng aking paghihiganti ay nagsimula ng gumalaw. Gusto ninyong magpanggap bilang isang desenteng pamilya, ha? Sige, ako mismo ang gigiba sa inyong huwad na entablado at ihaharap ang inyong mga mukhang demonyo sa liwanag. Humanda kayo, puno na ang salop. Sa umaga ng 3 araw mula noong madugong gabing iyon, matagumpay na naibalik ang buto sa aking binti sa tulong ng operasyon at mga bakal na inilagay dito. Ang kirot ay paminsan-minsan pa ring sumasakit kapag nawawala ang talab ng anesthesia, ngunit ang aking isip ay mas matalas pa sa kutsilyo. Nakasandal ako sa aking unan habang nakatingin sa kisame. Pinag-iisipan ang bawat hakbang dahil sa kayabangan ni Mang Pepe, sa kabastusan ni Aling Susan, at lalo na sa kataksilan ni June. Sigurado akong hindi nila palalampasin ang nangyari nang tahimik lang. Kailangan nila ng drama ng isang masayang pamilya para pagtakpan ang kanilang kasalanan sakaling malaman ng iba na nasa ospital ako. Dahil dito, tinawagan ko si Nurse Grace sa pamamagitan ng bell. Nang pumasok ang batang nurse, hinawakan ko ang kanyang kamay at mariing sinabi, "Grace, pwede mo ba akong tulungang lumipat sa bakanting kwarto sa dulo ng pasilyo malapit sa fire exit?"
Sigurado akong pupunta sila rito ngayong araw. Bahagyang nag-alala si Grace ngunit tumango rin. Sa tulong ni Dr. Joey, sa loob ng 15 minuto, ay ligtas na akong nakalipat sa tahimik at liblib na kwarto. Bago umalis si Grace, iniwan niya ang kanyang ekstrang telepono sa aking kama na may bukas na tawag sa kanyang hawak na cellphone. I-loudspeaker mo lang ito, Hana, kindat ni Grace. Nasa labas kami ni Dr. Joey. Hindi sila makakagawa ng gulo rito. Gaya ng aking inaasahan, paglipas ng kalahating oras, narinig ko mula sa loudspeaker ng telepono ang mabibigat na yabag ng paa at ang pamilyar na boses ng pamilyang iyon mula sa lobby. Miss, pwede ko bang itanong kung nasaan ang kwarto ng manugang kong si Hana? Ang boses ni Aling Susan ay nagmamasunurin at nag-aalala. Pilit na ginagawang malambing. Kawawa naman ang bata, nadulas habang naglilinis ng kusina. Kami ng asawa ko at ng anak ko ay halos hindi makatulog at nagmadaling maghanap ng pera para sa pampagamot niya nitong mga nakaraang araw, kaya ngayon lang kami nakadalaw. Kasunod nito ay ang kaluskos ng plastik. Sigurado akong si June ay nakasuot ng plansadong polo, may dalang mamahaling basket ng prutas, at nagpapanggap na nag-aalala habang si Mang Pepe ay nakatiyad sa likod na parang isang kagalang-galang na haligi ng tahanan. Ang boses ni Nurse Grace ay formal at walang emosyon. Tungkol po kay Hana, nailipat na po siya ng kwarto at wala na siya sa dating ward. Kung wala siya roon, nasaan siya? Mabilis na nagbago ang boses ni Aling Susan na wala ang kunwaring lambing. Tingnan mo nga sa logbook nyo o baka naman nagdadahilan na naman siya para takasan ang mga gawaing bahay? Napakaitim talaga ng kapalaran ko. Kaunting kibot lang ay nagtatago na agad at pinapahanap ang sarili sa buong pamilya. Mabilis na sumingit si June, gamit ang kanyang formal at malambing na boses na karaniwan niyang ginagamit sa mga kliyente sa trabaho. Nay, huminahon ka po. Baka dinala lang si Hana ng doktor para sa x-ray. Pasensya na po, nurse. Nag-aalala lang po ang nanay ko sa asawa ko kaya napalakas ang boses niya. Pakitingnan naman po sa system niyo. May dala po kaming prutas para sa kanya. Matagal na namin siyang gustong makita. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Tanong ni Grace. Opo, ako nga po si June, ang asawa niya. Kung ganoon, nais ko pong ipabatid sa inyo at sa inyong pamilya. Malakas at malinaw na sinabi ni Grace para marinig ng mga tao sa lobby. Hiningi po ng pasyenteng si Hana na huwag ipaalam sa kahit kanino ang kanyang kwarto at mariing tumatanggi siyang makita ang sinuman sa kanyang mga kapamilya. Natahimik ang buong paligid ng isang segundo bago tuluyang sumabog ang galit ni Aling Susan. Ano? Tumanggi? Sabihin mo sa kanya, sino ang tinatanggihan niya? Hampas niya sa information desk habang sumisigaw. Ako ang biyenan niya, ang walang galang na babaeng yan. Porke kumikita lang ng kaunting barya ay nagmamalaki na. Tawagin mo siya rito ngayon din. O baka naman sumama na siya sa ibang lalaki at nagkunwaring may sakit para magtago sa ospital na ito. Napakalaswa niyang babae. Kamalasan talaga sa pamilya namin. Ang gulo ay mabilis na kumuha ng atensyon ng mga pasyente at pamilya sa lobby. May narinig na bulong-bulungan. Diyos ko, nasa ospital na nga, nagagawa pang sigawan ng biyenan ang manugang? Siguradong impyerno ang buhay ng babae sa bahay nila. Doon lang sumingit si Mang Pepe para magpanggap na tagapamagitan. Tama na yang gulo na yan, Susan. Nasa harap tayo ng maraming tao, bigyan mo naman ng kahihiyan si June na may trabaho. Nurse, pakiusap. Sabihan mo si Hana na nandito ang mga magulang namin para sunduin siya. Ang problema sa bahay ay dapat pag-usapan sa loob ng bahay. Hindi yung nag-iinarte siya rito at nag-aaksaya ng pera natin. Mula sa aking kwarto, napakapit ako ng mahigpit sa sapot ng kama hanggang sa mamuti ang aking mga dulo ng daliri. Ang kapal ng mukha nila ay umabot na sa antas ng kalupitan. Matapos baliin ang buto ko, nagdala sila ng basket ng prutas para umarte sa harap ng mga tao. At nang hindi umubra, inakusahan pa ako ng pangangalunya at pag-iinarte. Tamang-tama, narinig ang matatag at makapangyarihang boses ni Dr. Joey na pumutol sa ingay. Ano bang kaguluhan ito rito? Doc! Doc! Tingnan niyo nga ito! Sumugod si Aling Susan at itinuro ang gintong singsing sa kanyang daliri sa direksyon ng desk. Ang ospital niyo ay kinakanlong ang manugang kong lumayas sa amin. Dumalaw kami rito ng maayos na may dalang prutas pero hindi kami pinapapasok ng nurse na yan. Anong klaseng serbisyo ba ito? Humakbang si Doktor. Joey sa harap, hawak ang isang makapal na folder na may pulang selyo.
Tiningnan niya silang tatlo ng matalim. Tiningnan ang basket ng prutas sa kamay ni June bago tumitig ng diretso sa mukha ni Aling Susan. Sinasabi ninyong nadulas lang siya at nagiinarte? Ang boses ni Dr. Joey ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang pasyenteng si Hana ay dinala rito na may durog at bali-baling tibiya na nahati sa dalawa, maraming dugo ang nawala sa kanya, at puno ang katawan niya ng pasa dahil sa matinding hampas ng matigas na bagay. Kinailangan siyang operahan agad sa kalaninang gabi. Hindi siya nadulas, siya ay malupit na binugbog. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao sa paligid. May mga napasinghap sa gulat. Inilipat namin siya sa isang ligtas na lugar para protektahan ang kanyang buhay mula sa mga nananakit sa kanya. Ang lahat ng medical records, x-ray, at medico-legal certificate ay pinirmahan na ng medical board at selyado na. Kung pamilya kayo at hinayaan niyo siyang maging ganyan, hindi na lang ito simpleng usaping pampamilya kundi isang krimen sa ilalim ng batas. Nawalan ng kulay ang mukha ni June. Nanginginig ang hawak niyang mamahaling basket ng prutas. Sinubukan niyang isalba ang kanyang kahihiyan at nabulol. Doc, anong pinagsasabi niyo? Baka po nagkakamali kayo. Nadulas lang po ang asawa ko. Nadulas? Nadulas ba ang dahilan kung bakit nadurog ang buto niya na parang hinampas ng matigas na kahoy? Humakbang paabante si Dr. Joey. Pinaluhod ang kanilang kayabangan. Iniisip niyo bang matatakasan ninyo ang siyensya ng medisina at ang batas? Ngayon, aalis ba kayo rito ng kusa? O tatawagin ko ang security guard at mga barangay tanod para kaladkarin kayo sa presinto? Hindi na napigilan ng mga tao sa paligid ang sumigaw at magsalita ng masama sa kanila. Ang guwapo pa naman pero hinayaan ng nanay niyang baliin ang binti ng asawa niya. Walang kuwentang lalaki. Mukha silang disente pero mas masahol pa sa demonyo. I-report sa pulis yan, Doc. Ipakulong ang mga mamamatay taong yan. Libu-libong mapanghamak na tingin at masasakit na salita ang tumama sa kanila, tuluyang bumasag sa huwad na maskara ng pamilya ni June. Natahimik si Aling Susan. Namutla ang kanyang mukha, yumuko si Mang Pepe, at hinila ang asawa para umalis. Mabilis na sumunod si June na parang magnanakaw na nahuli sa akto. Iniwan ang basket ng prutas sa tabi ng basurahan sa ospital. Mula sa speaker ng aking telepono, malinaw kong narinig ang kanilang nagmamadaling yabag ng pagtakas. Pinatay ko ang tawag. Tumingin sa labas ng bintana kung saan maliwanag ang langit ng Maynila. Ang unang palabas nila ay bigo. At alam kong ang kahihiyang ito ay simula pa lang ng totoong bagyo na darating sa kanila. Hapon nung araw na iyon, ang sinag ng araw ay pumasok sa bintana ng aking kwarto. Habang nakapikit ako para magpahinga, biglang vibrate ang bagong telepono ko, ang binili ni tatay para sa akin. Ang numerong nakarehistro ay kay June. Nahanap niya ang bago kong numero. Huminga ako ng malalim, nirecord ang tawag, at sinagot ito. Hana, nasaan ka bang kwarto ngayon? Sobra akong nag-aalala sa'yo. Ang boses ni June ay malambing at puno ng pagmamalasakit, gaya ng ginagawa niya tuwing sinusuyo ako pagkatapos ng aming pag-aaway. Ang kanyang pananalita ay tila ba ang paggamit ng kanyang ina ng bayo para durugin ang binti ko kagabi ay isang maliit na aksidente lamang. Kinagat ko ang aking labi para mapigilan ang pagsusuka at sumagot sa pinakamalamig na boses. Anong kailangan mo sa akin? Ang prutas na dala mo kaninang umaga ay nasa basurahan na. Hindi umubra ang drama mo sa harap ng doktor, kaya ngayon sa telepono naman? Hana, bakit ka ba ganyan magsalita? Pilit na tumawa si June para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Matanda na si nanay. Medyo mainitin lang ang ulo kapag nag-aalala sa mga gamit sa bahay. Nagalit lang siya kaya medyo napalakas ang hampas niya. Bilang manugang, dapat marunong kang magtimpi para sa kapayapaan ng pamilya natin. Sabihin mo na sa akin kung anong kwarto mo para masundo na kita rito. Napakamahal ng bayad sa ospital. Baka makaapekto pa ito sa dangal ng pamilya natin. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ibang tao? Dangal? Napatawa ako ng mapait. Dangal ng isang lalaking nakatayo lang habang hinahayaan ang nanay niyang baliin ang binti ng asawa niya? Sinasabi mong napalakas lang ang hampas? Napalakas lang ba ang dahilan kung bikit na durog ang tibia ko? Agad na nagbago ang tono ng boses ni June. Tuluyang nahulog ang kanyang mabait na maskara. Sumigaw siya sa kabilang linya. Paos ang boses sa galit. Huwag mong sagad-sagarin ang pasensya ko. Akala mo ba habang buhay kang makakapagtago sa ospital na yan? Sinasabi ko sa'yo, tumahimik ka na lang at mag-impake ng mga gamit mo pa uwi rito ngayon din. Huwag mo akong uubusin. Baka mawala ako sa sarili ko.
Hindi lang binti mo ang mababali sa susunod. Sige, subukan mong gumawa ng eksena sa labas. Tingnan natin kung sinong maniniwala sa isang baliw na tulad mo. Tut, tut, tut. Ngumiti ako ng bahagya at dahan-dahang inilayo ang telepono sa aking tainga. Mabilis kong isinalba ang audio recording na iyon sa isang secure folder at ipinadala agad ang kopya sa email ni Tito Vic. Isang malinaw na ebidensya ng pagbabanta. Kinaumagahan, nagsimula nang bumaba ang unang parusa mula sa langit. Bandang 9:00 ng umaga, isang anonymous post ang lumabas sa internal forum at mga social media groups ng kumpanya ng pagkain kung saan nagtatrabaho si June. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking pulang titik. Ang tunay na mukha ni isang mapagpanggap na sales manager na binugbog at binaliyang nibinti ang asawang ang kanyang pamilya. Ang artikulo ay isinulat ng napakahusay ni Tito Vic. Walang binanggit na pangalan ngunit ang mga detalye tungkol sa isang sales manager na nagngangalang Jay, 31 taong gulang, nakatira sa Sampaloc, Maynila, na may asawang marketing manager, ay malinaw na tumutukoy sa kanya. Mas lalo pang naging matindi ang impact dahil may kalakip itong larawan ng x-ray ng balibaling buto ng binti. Kahit tinakpan ang pangalan ng pasyente, ang bigat ng ebidensya ay hindi maitatanggi. Wala pang isang oras pagkatapos ma-post ang artikulo, walang tigil sa pag-ring ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi tawag kundi sunod-sunod na mga text message mula kay June ang pumasok. Anong kalokohan tong ginawa mo sa network ng kumpanya namin? Gusto mo ba akong mawalan ng trabaho, ha? Sinasabi ko sa'yo, tinawag na ako ng CEO sa HR. I-delete mo yan ngayon din at mag-post ka ng paglilinaw. Kung hindi, papatayin kita. Isinusumpa ko, papatayin kita. Kalmado kong binuksan ang mga mensahe at isa-isang ini-screenshot ang bawat banta na puno ng kanyang takot at kaduwagan. Ang bawat mura niya sa akin ngayon ay magiging pako sa kabaong ng kanyang karera na ipinagmamalaki niya. 3:00 ng hapon nung araw ding iyon, bumukas ang pinto ng aking kwarto. Hindi si Nurse Grace o si Doctor Joey ang nasa pinto, kundi si Mang Pepe. Nakapolo siya, may sombrero, balisang tumitingin sa tahimik na pasilyo bago mabilis na pumasok at ikinandado ang pinto. Malamang ay nagbigay siya ng pera sa mga utility worker o sinamantala ang oras ng shift change para malaman ang numero ng kwarto ko. Umupo siya sa plastik na upuan sa tabi ng aking kama. Ang kanyang matandang mukha ay pilit na nagpapakita ng lungkot at pag-aalala. Hana, labis naman yata ang ginagawa mo. Panimula niya sa tonong nagtuturo, gaya ng ginagawa niya sa mga pulong ng barangay noon. Kahit naman ang kutsara at tinidor ay nagkakauntugan, lalo na ang tao. Alam kong medyo masama ang pakiramdam ng nanay mo nitong mga nakaraang araw, kaya mabilis uminit ang ulo, aksidente ka lang niyang nasaktan. Pero para rin naman sa ikabubuti ng pamilyang ito yon. Ang mga usaping pampamilya ay dapat tinatapos sa loob ng bahay. Bakit kailangang ipangalandakan sa internet para masira ang trabaho ni June? Tapos ngayon, saan pa namin ihaharap ang mukha namin sa mga kapitbahay natin? Tinitigan ko ang 62 taong gulang na lalaking nakaupo sa harap ko. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagsusuka. Ang pagiging mapagkunwari ng pamilyang ito ay tila ba nananalaytay na sa kanilang dugo. Napakaganda pong pakinggan ng mga salita niyo, Mang Pepe. Ngumiti ako ng mapait, napakalamig ng aking tingin. Sinasabi ninyong aksidente lang at para sa ikabubuti ko? Mayroon bang nagtuturo sa manugang sa pamamagitan ng paghampas ng mabigat na bayo sa buto ng binti nito? Nag-aalala kayo sa mukha ng pamilyang ito? Naisip niyo ba kung nasaan ang buhay ko noong gabing iyon? Habang nakahandusay ako sa sarili kong dugo sa kusina, nakadikwatro kayong kumakain ng litson manok sa sala. Nasaan po ang dangal niyo noong mga sandaling iyon? Napasimangot si Mang Pepe, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Huwag kang bastos! Huwag mong isiping dahil kumikita ka ng pera ay pwede mo nang tapakan ang pamilya ng asawa mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag ang isang babae ay hiwalay sa asawa, itinatakwil sila ng lipunan at pinandidirihan. I-delete mo na ang post na yan sa internet ngayon din. Mag-sign ka ng discharge paper sa ospital. Kukuha ako ng sasakyan para iuwi ka sa bahay. At aalagaan ka namin doon. Kalimutan na natin ang lahat. Kalimutan? Pinilit kong iangat ang aking katawan kahit sumasakit ang aking binti. Ang galit sa aking mga mata ay direktang tumama sa mahina at duwag na lalaking nakaupo sa harap ko. Ibalik niyo muna sa aking ang malusog kong binti. Bago natin pag-usapan ang pagkalimot, sinasabi ninyong nagmamalaki ako sa pera? Alam niyo ba kung sinong nagbayad ng 85,000 piso
para sa pagpapakumpuni ng bubong ng bahay niyo noong isang taon? Kanilang credit card ang ginamit para sa 50,000 pisong bakal na security door sa labas? Ang 65 pulgadang TV na pinapanood niyo gabi-gabi? Saang bangko galing ang perang pambayad doon? Kahit nga ang sofa na inupuan ni June habang pinapanood akong bugbugin ay galing sa Christmas bonus ko. Sa nakalipas na 3 taon, mula sa kuryente, tubig, pagkain, hanggang sa mga kontribusyon sa simbahan at handaan ng pamilyang ito, lahat galing sa akin. Nagtapon ako ng daan-daan libong piso para lamang pakainin ang mga demonyong tulad ninyo. Napatanga si Mang Pepe, hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namula bago tuluyang namutla. Ikaw, ikaw, ikaw. Nanginginig niyang itinuro ang kanyang kulubot na daliri sa akin. Diyos ko, tinatawag mo kaming mga demonyo? Hindi ko pa po kayo idinedemanda bilang kasabwat sa pagtatago ng tangkang pagpatay dahil iginagalang ko pa ang kaunting natitirang kahihiyan nyo. Pero ngayon, umalis na po kayo rito bago ko pindutin ang emergency bell para tawagin ang security guards at sabihin niyo po sa magaling ninyong anak na ihanda na ang kanyang sarili sa korte. Tumayo si Mang Pepe na tila ba hihimatayin. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging kagalang-galang. Matamlay siyang lumabas ng kwarto. Nanginginig na isinara ang pinto para takasan ang katotohanan. Humiga ako muli sa unan. Mabilis ang paghinga ng aking dibdib. Ang laban na ito ay walang puwang para sa kahinaan o patawad. Ang aking bitag ay nakahanda na at ang mga demonyo ay nagsisimula nang mamatay sa sarili nilang gawa sa umaga ng 5 araw mula noong ako ay mabalian ng binti. Habang pinipilit kong igalaw ang aking mga daliri sa paa sa tulong ng unan, biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Mabilis na pumasok si Nurse Grace na hapong-hapo at namumutla ang mukha. Agad niya ikinandado ang pinto at lumapit sa aking kama. Hana, malaking gulo! Hingal na sabi ni Grace. Ang biyenan mo, si Aling Susan, gumagawa ng eksena sa lobby sa ibaba. May kasama siyang 3 o 4 na matatandang babae. Mukhang matatapang talaga. Napakunot ang aking noo, ibinaba ko ang hawak kong dyaryo. Anong ginagawa niya roon? Pumasok ba siya para pilitin akong umuwi? Hindi, umiling si Grace. Nakahandusay siya sa sahig, umiiyak at sumisigaw sa lahat ng dumadaan na baliw ka raw at sinadya mong baliin ang sarili mong binti para ibintang sa pamilya nila at manghingi ng pera. Maraming tao ang nakikiuso ngayon. Sinubukan silang pigilan ng mga security guard pero nagwawala ang mga kasama niyang matatanda at itinutulak ang mga guard. Nang marinarig ko ito, hindi ako nagalit kundi napangiti pa isang malamig, ngunit kalmadong ngiti. Tama nga, matapos ma-freeze ang trabaho ni June, at matapos kong palayasin si Mang Pepe kahapon, nagsimula na silang magpanik. Kapag ang mga masasamang tao ay naipit sa pader, gagawa sila ng anumang maruming paraan para iligtas ang kanilang sarili, kasama na ang pag-arte, na sila ang biktima. Grace, tiningnan ko ang batang nurse nang may matatag na tingin. Pwede mo ba akong tulungan sa isang napakahalagang bagay ngayon? Sabihin mo lang, Hana. Handa akong tumulong. Mabilis na tumango si Grace. Inabot ko sa kanya ang aking bagong telepono. Dalhin mo ito. Dumaan ka sa hagdanan pababa sa lobby. Huwag mong isuot ang nurse coat mo. Mag-jacket ka na lang para magmukha kang pamilya ng pasyente. I-video mo ang lahat ng ginagawa niya. Siguraduhin mong malinaw ang mukha ni Aling Susan at ng mga kasama niya. I-record mo ang bawat paninirang puri nila at huwag na huwag kang magpapahuli sa kanila. Huwag kang mag-alala, hindi ko palalampasin kahit isang segundo. Kinuha ni Grace ang aking telepono, mabilis na nag-jacket, tinali ang kanyang buhok at lumauas ng kwarto. Umupo ako sa kama. Ipinikit ang aking mga mata habang iniisip ang kaguluhan sa ibaba. Pagkalipas ng 15 minuto, vibrate ang aking backup phone, isang mensahe mula kay Grace. Panoorin mo, Hana. Naka-livestream ako ngayon. Mabilis kong binuksan ang video. Sa screen, nakita ko si Aling Susan na nakaupo sa malamig na sahig. Sabog ang kanyang buhok na may uban. Hinahampas ang kanyang hita habang sumisigaw ng malakas. Mga tao, mga doktor, lumabas kayo at tingnan ninyo kung gaano kamalas ang pamilya ko. Ang anak ko ay isang disenteng tao na piniling pakasalan ang malas na babaeng yan. Sino namang mag-aaka na baliw pala siya? Noong isang gabi, sinumpong siya ng kabaliwan. Kumuha siya ng martilyo at buong lakas na hinampas ang sarili niyang binti hanggang sa mabali. Pagkatapos,
Gumapang siya sa kalsada para palabasin na ako ang bumugbog sa kanya. Diyos ko po, napakalaking kawalang katarungan para sa pamilya ko. Sa tabi ni Aling Susan, isang matabang matandang babae na nasa edad 60 ang sumisigaw din bilang suporta. Totoo po yan mga kapatid. Ang manugang na yan ay may record na ng clinical depression at anxiety noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Ngayon, gusto niyang kunin ang kalahati ng townhouse ng pamilya na nagkakahalaga ng 15 milyong piso sa Sampaloc, kaya gumawa siya ng kwento para ipakulong ang asawa niya. Napakasamang babae, ahas. Ang gulo ay mabilis na kumuha ng atensyon ng mga pasyente at pamilya sa lobby. 2 security guard ang lumapit para pigilan sila, ngunit sinigawan at itinulak sila ng mga matatanda. Sa gitna ng dula-dula ang paninirang puri na iyon, isang malakas at seryosong boses ang narinig mula sa pintuan. Umalis ang walang kinalaman! Anong kaguluhan ito rito? 3 pulis na nakauniporme ang pumasok, hinati ang mga tao para makalapit. Ang pagdating ng awtoridad ay mabilis na nagpatahimik sa maingay na lobby. Ang mga kasama ni Aling Susan na kanina pa sumisigaw ay biglang tumahimik at dahan-dahang umatras. Ang hepe ng mga pulis ay lumapit at tiningnan si Aling Susan na nakaupo pa rin sa sahig. Misis, tumayo kayo riyan at ipakita ang inyong ID. Alam niyo ba na ang pagsigaw at paninirang puri sa loob ng ospital ay labag sa batas? Mabilis na tumayo si Aling Susan. Pinagpag ang kanyang duster, at agad na naging mabait ang tono ng boses. Ay, officer, ako po ang biyana ni Hana na nagpapagamot dito. Ang manugang ko po ay nabaliw, sinira niya ang sarili niyang binti para ibintang sa akin. Masakit lang po ang loob ko kaya pumunta ako rito para humingi ng katarungan. Napakunot ang noo ng pulis. Sinasabi ninyong sinira niya ang sarili niyang binti. May ebidensya ba kayo? Kitang-kita naman po sa sugat niya, siya lang ang gagawa nun. Sumabat ang isa pang pulis habang may hawak na papel mula sa kanyang folder. Ayon sa paunang ulat ng medical board ng ospital, ang pasyente ay may bali-baling tibia na dulot ng matinding hampas ng mabigat na bagay mula sa labas. Ang isang babaeng tumitimbang lamang ng 48 kilo ay walang sapat na lakas para baliin ang sarili niyang buto sa ganoong anggulo, maliban na lamang kung may ibang taong gumawa nito. Bukas na ang kasong ito sa ilalim ng RA 9262 dahil sa reklamong isinampa ng kanyang abogado. Kung wala kayong patunay sa inyong sinasabi, ang ginagawa ninyo ngayong araw ay maaaring mauwi sa kasong grave slander at scandal sa pampublikong lugar. Nang marinarig ang salitang presinto at slander, ang namumulang mukha ni Aling Susan ay mabilis na naging kasing putla ng papel. Nanginginig ang kanyang labi at hindi na siya nakapagsalita. Ang mga kasama niyang matatanda, nang makitang masama ang sitwasyon, ay mabilis na lumauwas ng pinto. Iniwan si Aling Susan na nakatayo mag-isa. Ngayon po, sumama kayo sa amin sa precinct para sa investigasyon. Mariing hinawakan ng pulis ang kanyang braso, pura. Natakot ng husto si Aling Susan, nanginginig ang kanyang mga binti, at napilitang sumunod sa mga pulis habang ang mga tao sa lobby ay nagbubulungan at nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Ang kanyang palabas ay naging isang malaking kahihiyan. Mabilis na bumalik si Grace sa aking kwarto, pulang-pula ang mukha sa tuwa. Inabot niya sa ako ang aking telepono. Ang galing, Hana! Napakalinaw ng video at rinig na rinig ang boses nila. Dinala na siya ng mga pulis sa presinto. Ngumiti ako habang tinitingnan ang 15 minutong video, isang perpektong ebidensya. Agad ko itong ipinadala kay Tito Vic kasama ang isang mensahe. Tito, pwede na po nating simulan ang panghuling atake. Eksaktong 3:00 ng hapon nung araw na iyon, sumabog ang internet. Ang video ni Aling Susan na nagwawala sa lobby ng ospital at nag-aakusa sa kanyang manugang ay kumalat sa iba't ibang malalaking social media pages. Ang lakas ng opinyon ng publiko ay isang lihim na sandata, ngunit may kakayahang sumira ng buhay. Libu-libong galit na komento ang pumatol sa kapal ng mukha ng pamilyang iyon. Nagsimula ng hanapin ng mga netizen ang pagkakakilanlan ng malupit na biyenan at ng kanyang walang kuwentang anak. 4:00 ng hapon. Tumawag si June. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang kayabangan o mga banta. Nanginginig, takot na takot, at umiiyak ang kanyang boses sa kabilang linya. Hana, pakiusap ko sa'yo. Sabihin mo sa abogado mo na i-delete ang video. Tinawag ako ng general manager sa boardroom. Nasisira ang imahe ng kumpanya dahil sa iskandalong ito. Sinuspinde ako sa trabaho, nang walang katapusan.
Kung hindi ito maayos sa loob ng 3 araw, tuluyan na akong tatanggalin sa trabaho. 5 taon kong pinaghirapan para marating ang posisyon kong ito bilang sales manager. Pakiusap, Hana. Inilayo ko ng kaunti ang telepono sa aking tainga habang pinakikinggan ang kanyang pag-iyak nang walang kahit anong emosyon sa aking puso. Tinatanggal sa trabaho? Malamig kong sinabi. Ang bawat salita ay parang kutsilyo sa kanyang puso. Sayang naman ang posisyon mo bilang sales manager na may malaking sahod. Pero June, ang parusa sa pananakit at tangkang pagpatay ay hindi lang simpleng pagkawala ng trabaho. Nagsisimula pa lang ang laro natin. Ibinaba ko ang telepono at itinabi ito. Sa labas ng bintana, nagsimula nang mag-ipon ang mga madidilim na ulap. Ang totoong bagyo na gigiba sa huwad na pamilyang iyon ay tuluyan ng dumating. Sa umaga ng ika-6 na araw mula noong madugong gabing iyon, ang langit ng Maynila ay naging kulay abo, hudyat ng pagdating ng malakas na ulan. Sa aking liblib na kwarto sa ospital, habang nakatingin ako sa mga dahon sa labas ng bintana, biglang umilaw ang aking telepono. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Ngunit sa unang linya pa lang, alam ko na kung sino ang nagpadala nito. Tinanggal na ako sa trabaho ng kumpanya. Ang desisyon ng agarang pagpapatalsik sa akin ay ipinaskil sa HR kaninang umaga. Masaya ka na ba, ahas na babae? Porket marketing manager ka at marami kang koneksyon sa media, ipinost mo ang lahat sa internet, sinira mo ang dangal ko at kinuha ang kabuhayan ko. Ang nanay ko ay ipinatawag sa presinto na pinagmulta dahil sa paninirang puri mo. Ngayon ay nakahiga siyang may sakit sa bahay, at ang tatay ko ay hindi man lang makalabas sa kalsada. Kung gusto mong patayin ang pamilya ko, ipaparanas ko rin sa'yo ang mawalan. Nang hiram ako ng maliit na pickup truck at may dala akong 11 kilong LPG gas tank papunta sa bahay ng mga magulang mo sa Bulacan. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Tingnan natin kung ang buhay ng mga magulang mong mahirap na guro o ang buhay ko ang mas matigas. Nang mabasa ko ang huling linya, ang dugo sa aking mga ugat ay tila ba naging yelo. Lumamig ang aking likuran. At isang matinding takot ang sumakal sa aking dibdib kaya hindi ako makahinga. Nasisiraan na siya ng bait. Si June ay tuluyan ng nabaliw. Kapag ang isang mapagmataas na lalaki ay nawalan ng kanyang huwad na dangal at magandang trabaho, nagiging isa siyang mabangis na hayop na naipit sa kanto. Wala na sa kanya ang moralidad. Ang kaligtasan ng aking mga magulang ang aking huling pulang linya. At dahil tinawid niya ito, hindi ko na pwedeng sayangin kahit isang segundo. Nanginginig ang aking mga kamay, hawang tinatawagan si Tatay Hector. Sa ika-4 na ring, sinagot niya ang tawag. Hana, anak. Kamusta na ang binti mo? Masakit pa ba? Maririnig ang boses ng aking tatay, kasama ang tunog ng TV sa kanilang sala. Tay, kunin niyo po si nanay. At umalis kayo sa bahay ngayon din. Sigaw ko sa telepono. Umaagos ang aking mga luha sa takot. Nag-text po si June. May dala siyang LPG tank papunta dyan para pasabugin ang bahay natin, tay. Natahimik ang kabilang linya ng 2 segundo bago pinatay ang TV. Ang boses ng aking tatay ay naging matatag at seryoso, puno ng katapangan ng isang retiradong sundalo. Subukan niya. Marami na akong hinarap na laban noong sundalo pa ako, hindi ko katatakutan ang basurang tulad niya. Hihintayin ko siya rito para makita ko kung gaano katigas ang mukha niya. Ang bahay na ito ay pinaghirapan namin ng nanay mo. Hindi kami tatakbo sa isang kriminal. Tay, pakiusap po, makinig kayo sa akin ngayon lang. Humagulgol ako ng iyak. Wala na siyang matatalo ngayon, wala na siyang takot. Nakalimutan niyo na ba kung bakit ko naiwala ang anak ko noong mutaon dahil sa kanila? Wala silang puso, mga demonyo sila. Wala nang halaga ang batas kay June dahil wala na siyang trabaho. Kung mananatili kayo dyan para makipag-away sa kanya, para nyo na ring ibinigay ang buhay nyo sa kanya, tay. Narinig ko ang boses ng aking nanay mula sa malayo, nanginginig sa takot. Hector, pakinggan mo ang anak mo. Huwag kang makipagsabayan sa taong wala ng takot mamatay. Ang buhay natin ang pinakamahalaga. Huwag nating ibuwis sa mamamatay taong yan. Kunin mo na ang jacket mo, dali. Nang marinarig ang pag-iyak naming dalawa ni nanay, ang katigasan ng ulo ng aking tatay ay napalitan din ng rasyonal na pag-iisip. Huminga siya ng malalim. Sige, tatawag ako ng taxi ngayon din. Pupunta muna kami sa bahay ng Tito Bert mo sa Laguna. Mag-iingat ka dyan sa ospital, anak. Mag-isa ka lang dyan. Umalis na po kayo ngayon din, tay. Ipadlock niyo ang 2 pinto.
At sabihan niyo ang mga barangay tanod na magpatrolya sa kanto natin. Kapag nakarating na kayo dyan, tawagan niyo po ako agad. Pagkalipas ng 15 minuto, na tila ba isang siglo ang haba, nakatanggap ako ng text mula kay tatay na nakasakay na sila sa taxi palabas ng Bulacan. Doon lang bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Ligtas na ang aking mga magulang, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban na ito. Kung hindi matatagpuan ni June ang aking mga magulang sa bahay, ang kanyang galit ay babalik sa tanging target na natitira sa akin. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga luha, at tinawagan si Tito Vic. Tito Vic, nagbanta po si June na pasasabugin ang bahay ni na tatay gamit ang LPG tank. Ligtas na po silang nakaalis ngayon. Ang boses ng matandang abogado sa telepono ay naging napakaseryoso. I-screenshot mo agad ang text na, "Yan, Hana. Malaking ebidensya yan para sa kasong grave threats." Ang pagpapatalsik sa kanya ay nagtulak sa kanya sa dulo. Pero Hana, kung hindi niya mahanap ang mga magulang mo, siguradong pupunta siya dyan sa ospital. Alam ko po, nanggigigil kong sabi. And gagawa ako ng bitag para sa kanya. Gusto niyang gamitin ang buhay natin para manakot? Sige, bibigyan ko siya ng entablado para makita ng lahat kung gaano siya kamamamatay tao. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito sa kwartong ito habang buhay. Anong balak mo? Masyadong mapanganib yan. Nagulat si Tito Vic. Tito Vic, pakiusap po. Tawagan niyo ang 3 malalaking online news sites na may kakilala kayo. Bukas ng umaga, gusto kong magkaroon ng maikling press conference sa maliit na conference room ng ospital. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan at ibibigay ko ang lahat ng ebidensya. Hapon nung araw na iyon, habang pumasok si Dr. Joey at Nurse Grace sa aking kwarto para suriin ang aking binti, abala ako sa pag-aayos ng aking mga papel. Hana, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Grace. Tumingin ako sa kanila. Wala na ang kahinaan ng isang biktima. Doc, Grace, bukas ng umaga kailangan ko ng tulong niyo para mahiram ang maliit na conference room sa 2 palapag. Hindi na ako magtatago sa kwartong ito. Napakunot ang noo ni Dr. Joey. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang asawa mo ay nagwawala sa labas. Paano kung makapasok siya rito sa ospital? Wala kaming sapat na security para protektahan ka sa taong may dalang sandata. Iyon nga po ang gusto ko. Ngumiti ako ng malamig ngunit may determinasyon. Ang daga na nagtatago sa imburnal ay mahirap huliin. Kailangan natin siyang akitin palabas sa malawak na lugar at gamitin ang liwanag ng katarungan para huliin siya. 3 taon akong nagtiis at mamatay para lang sa kapayapaan ng pamilya. Pero ngayon, alam ko na kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan mong ikabit ang tali sa leeg ng mga taong nagbabanta sa'yo. Eksaktong 8:00 ng umaga ng 7 araw mula noong madugong gabing iyon, isinara ang pinto ng maliit na conference room sa 2 palapag ng ospital. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. Nakaupo ako sa wheelchair. Ang aking kaliwang binti ay nakasemento pa rin at nakapatong sa patungan nito. Nakatayo si Nurse Grace sa likod ko. Hawak ang hawakan ng wheelchair para bigyan ako ng lakas ng loob. Nakaupo naman si Dr. Joey sa kanto ng kwarto. Nakakrus ang mga braso at seryoso ang mukha, handang tumulong kung sakaling sumama ang aking pakiramdam. Sa tapat ko, sa mahabang kahoy na mesa, ay ang 3 mamamahayag mula sa malalaking online news sites. May dala silang recorder, camera, at puno ng interes ang kanilang mga mata. Si Tito Vic naman, ang matandang abogado na may suot na plansadong suit, ay nakatayo sa tabi ko, maingat na inilagay ang USB at ang folder ng aking medical record sa mesa. Handa ka na ba, Hana? Bulong sa akin ni Tito Vic. Huminga ako ng malalim, tila ba napuno ng kakaibang lakas ang aking dibdib. Ang takot sa loob ko ay tuluyan nang namatay noong gabing magbanta si June sa buhay ng aking mga magulang. Mas seryoso po ako ngayon kaysa dati, Tito. Sagot ko bago tumingin ng diretso sa pulang ilaw ng video camera ng mga reporters. Isang babaeng mamamahayag ang nagsimula ng panayam. Ms. Hana, ayon sa mga bali-balita sa social media nitong nakaraang 2 araw tungkol sa gulo sa lobby ng ospital at ang anonymous post sa kumpanya ng pagkain, maaari mo bang kumpirmahin kung ikaw ang biktima sa kwentong ito? Tumango ako. Malinaw at matatag ang aking boses. Ako nga po si Hana, 29 taong gulang, ang babaeng binugbog at binalian ng binti sa kwentong iyon. At ako rin ang babaeng inakusahan nilang baliw at sumira sa sarili kong binti sa lobby ng ospital noong isang araw. Ipinasa ko ang folder sa kanila.
Ito po ang x-ray at medical records na may pirma ng medical board ng ospital. Noong gabing iyon, dahil lang sa medyo maalat na sinigang, kinuha ni Aling Susan, ang aking biyenan, ang mabigat na bayo ng dikdikan at buong lakas na inihampas sa aking binti. Habang si June, ang aking asawa, ay nakatayo lang sa tabi, nakapamulsa. Pinapanood akong dumanak ang dugo habang sinasabihan akong kailangan kong makinig sa nanay niya. Diyos ko po, napatakip ng bibig ang babaeng reporter sa matinding gulat. Bakit hindi ka agad tumawag ng pulis noong gabing iyon? Dihil alam ko pong kasama ko sa bahay ang mga taong kayang baligtarin ang katotohanan ng walang habag. Ngumiti ako ng mapait ngunit seryoso ang aking tono. Kung hindi ako gumapang palabas ng bintana sa kusina para humingi ng tulong, bukas ng umaga ay gagawa sila ng eksena na nadulas ako. Kung tumawag ako ng pulis ng walang matibay na ebidensya, ang tatlong bibig ng pamilyang iyon ang mananaig laban sa akin. Kailangan ko silang hayaang hubaran ang sarili nilang maskara sa harap ng lahat. Ikinabit ni Tito Vic ang USB sa laptop at ipinatugtog ang unang audio file. Ang seryoso ngunit mapagbanta na boses ni June ay narinig sa buong kwarto. Huwag mong sagad-sagarin ang pasensya ko. Huwag mo akong uubusin. Baka mawala ako sa sarili ko. Hindi lang binti mo ang mababali sa susunod. Kasunod nito ay ang video na kinuha ni Grace kung saan nagwawala si Aling Susan sa lobby ng ospital. Ang kanyang makapal na mukha ay kabaligtaran ng matatag na pahayag ng mga pulis sa video. At panghuli, inilagay ko ang aking telepono sa mesa. Ipinakita ang text message ni June kaninang umaga kung saan nagbabanta siyang pasasabugin ang bahay ng mga magulang ko gamit ang LPG tank. Ang pamilyang iyon ay hindi lang mapang-abuso, sila ay mga mamamatay tao na walang kaluluwa. Natahimik ang buong conference room. Ang lamig at kalupitan ng mga ebidensyang hindi maitatanggi ay nagpatindig ng balahibo maging sa mga reporters. Tumayo si Tito Vic, tumingin sa kamera. Sa mga kaibigan sa media, noong una ay nais lamang ng aking kliyente na protektahan ang kanyang sarili at kumuha ng ebidensya para sa diborsyo at mabawi ang kanyang pera. Ngunit dahil sa tindi ng pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya, nagdesisyon kami na hindi na pwedeng magpaliban pa. Kinuha ni Tito Vic ang kanyang telepono, binuksan ang speaker, at pinindot ang 911. Ang tunog ng ring ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. 911 emergency. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Isang matatag na boses ng pulis ang narinig sa kabilang linya. Agad na itinutok ng mga reporters ang kanilang kamera sa telepono. Magandang umaga, officer. Malinaw na sinabi ni Tito Vic. Ako po si Attorney Vic, ang legal counsel ni Miss Hana na kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Sa harap po ng mga mamamahayag, opisyal po naming inireport at hinihiling ang agarang tulong ng kapulisan. Ang suspek na si June, 31 taong gulang, nakatira sa Sampaloc, ay malupit na nambugbog sa kanyang asawa. Bukod pa rito, may banta po siyang pasasabugin ang bahay ng biktima gamit ang LPG tank. Hinihiling po namin ang agarang proteksyon sa ospital na ito at ang paghahanap at pag-aresto kay June bago pa siya makapatay. Nakuha po namin ang impormasyon, attorney. Manatili po kayo sa inyong ligtas na kinaroroonan. Ang mga tauhan ng pulisya ay darating dyan sa ospital sa loob ng 15 minuto para maglatag ng seguridad at kumuha ng pahayag ng biktima. Maraming salamat po, officer. Pinatay ni Tito Vic ang tawag. Napasandal ako sa aking wheelchair habang lumuluha. Hindi dahil sa sakit kundi dahil ang madilim na hawla na nagkulong sa akin sa nakalipas na 3 taon ay tuluyan ng nabasag sa ilalim ng batas. Eksaktong 1:00 ng hapon nung araw ding iyon, 3 malalaking online news sites ang naglathala ng kanilang mga balita sa front page. Ang mga pamagat ay nakasulat sa malalaking pulang titik. Sales Manager, nagbanta na pasasabugin ang bahay ni Bayanan gamit ang LPG gas tank matapos balian ni Binti ang asawa. Ang malupit na sekreto sa likod ng 3 palapag na townhouse sa Sampaloc at Kapal NG Mukha, inakusahang baliw ni Bienan ang biktima paalam sa kanyang krimen. Ang reaksyon ng mga netizen ay naging napakatindi. Mabilis na nalaman ng mga tao ang eksaktong address ng bahay ni Namang Pepe at Aling Susan sa Sampaloc. Ang mga kapitbahay na dati ay nag-aalinlangan sa amin ay tuluyan ng tumalikod at tiningnan ang pamilya ni na June nang may matinding pandidiri. Ang pamilya ni June ay tuluyang nahiwalay sa lipunan. Patuloy na nagbabantay ang mga barangay tanod sa kanto ng kanilang bahay upang siguraduhin na hindi sila tatakas.
Si Jun naman ay naging wanted sa mata ng batas at patuloy na hinahanap ng mga pulis. Ang bitag ko ay tuluyan ng sumikip, naghihintay na lamang sa susunod na hakbang ng kriminal. Kinaumagahan ng ikawalong araw, akala ko ay susuko na ang pamilya ni Jun upang hintayin ang hatol ng batas, ngunit nagkamali ako sa kanilang kasamaan at tuso. Bandang 9:00 ng umaga, pumasok si Tito Vic sa aking kwarto na may seryosong mukha. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang iPad. Hana, huminahon ka habang binabasa mo ito. May kinuha silang PR team para baligtarin tayo. Sa screen, nakita ko ang isang artikulo na mabilis na kumakalat sa social media mula sa isang pekeng account na nagpapakilalang kapamilya ng asawa ko. May kalakip itong larawan ng isang lumang reseta at medical record mula 10 taon na ang nakalipas na may pangalan ko, mild clinical depression and anxiety disorder. Binasa ko ang diagnosis noong 20 taong gulang pa lamang ako sa kolehiyo dahil sa matinding pressure sa pag-aaral at pagtatrabaho ng sabay. Ginamit nila ang lumang sakit na iyon para palabasin na gawa-gawa ko lang ang lahat. Napasuntok si Tito Vic sa mesa. Ipinapakalat nila na may sakit ka raw sa utak at mahilig mag-ilusyon. Sinasabi pa nila na ang text message ni June tungkol sa LPG tank ay bunga lamang ng matinding galit dahil sa pagpapatanggal sa kanya sa trabaho ng isang baliw na asawa. Gusto kanilang palabasin na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Napasapo ako sa aking bote ng tubig sa galit. Ang kapal ng mukha ng pamilyang iyon ay wala talagang katapusan. Handa silang maghalungkat ng nakaraan para lamang tapakan ang aking pagkatao. Tamang-tama, pumasok si Nurse Grace at sinabi, Hana, may isang babaeng nagpapakilalang tita ni June, si Tita Hoa. Gusto ka raw niyang makita. Sinuri na siya ng mga pulis sa labas at wala siyang dalang kahit anong sandata. Gusto mo ba siyang papasukin? Nagkatinginan kami ni Tito Vic. Si Tita Hoa, ang nakababatang kapatid na babae ni Mang Pepe. Sa pamilyang iyon na puno ng demonyo, si Tita Hoa lang ang tanging nagpapakita ng kabaitan sa akin noon. Madalas niyang palihim na binibigyan ako ng pagkain o bumubuntong hininga kapag pinapagalitan ako ni Aling Susan. Nakatira siya sa probinsya at napakahinhin niyang babae. Papasukin mo siya, Grace. Tumango ako. Pumasok si Tita Hoa sa kwarto. Payat ang kanyang katawan at may suot na lumang jacket. Nang makita niya akong nakaupo sa wheelchair na may nakasmentong binti, napahagulgol siya ng iyak. Hana, anak, patawarin mo ako. May kasalanan din ako sa iyo dahil hinayaan ko sila. Lumuhod si Tita Hoa sa tabi ng aking kama habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang kamay ko. Tumayo po kayo riyan, tita. Inalalayan ko siyang tumayo. Ang ginawa ni na June at ng mga magulang niya ay walang kinalaman sa inyo. Bakit po kayo naparito? Baka malaman nila at pahirapan kayo. Mabilis na pinunasan ni Tita Hoa ang kanyang mga luha, dahan-dahang kinapkap ang kanyang bulsa, at inilabas ang isang itim na plastik na may balot sa loob. Isa itong lumang smartphone na may basag na screen. Kaninang umaga, ipinatawag ako ni Pepe para tulungan silang mag-ayos ng mga gamit ni June sa bahay, bulong ni Tita Hoa na nanginginig ang boses. Habang naglilinis ako sa kwarto niya, nakita ko ang lumang cellphone na ito na nakatago sa ilalim ng drawer ng kama. Hindi ako marunong gumamit ng teknolohiya, pero narinig ko si June na may kausap sa telepono. Sinasabi niya kay Susan na kailangang itago ang lumang cellphone dahil may mga video doon na kapag nakuha ng pulis ay siguradong mabubulok sila sa kulungan. Nang marinarig ko iyon, nanginig ang aking mga tuhod. Palihim ko itong itinago sa aking jacket at sumakay agad ng bus papunta rito. Inilagay ni Tita Hoa ang malamig na telepono sa aking kamay. Puno ng pagsisisi at determinasyon ang kanyang mga mata. Hana, kahit kapamilya ko sila, masakit man sa akin, hindi kayang sikmurain ang konsensya ko na pagtakpan ng kasamaan nila. Kunin mo ito at gamitin mo bilang ebidensya. Gusto ka nilang palabasin na baliw ngayon. Maraming salamat po, tita. Hindi ko po kalilimutan ang kabutihan ninyong ito. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Matapos umalis si Tita Hoa, mabilis na tinawagan ni Tito Vic ang isang IT specialist na kakilala niya. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang technician sa aking kwarto dala ang kanyang laptop at mga kable dahil luma na ang telepono at may password. Gumamit ang technician ng isang espesyal na software para i-bypass ito. Ang mabilis na tunog ng pagpindot sa keyboard ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Matapos ang 45 minuto,
Umilaw ang screen ng laptop, nabuksan na ang telepono at nasync ang lahat ng data. May isang nakatagong folder rito na may sariling password. Ang pangalan ay Goldmine. Nabuksan ko na po ito. Panoorin niyo po, attorney. Hana, tumabi ang technician para paupuin ako sa harap ng laptop. Nang buksan ko ang folder na iyon, ang buong katawan ko ay tuluyang nanghina sa tindi ng panginginig. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking likuran. Sa loob ng folder ay may dose-dosang maiikling video at mga screenshot ng chat sa Viber sa nakalipas na 3 taon. Binuksan ko ang unang video na kinuha mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa video, nakaluhod ako sa sahig habang pinupunasan ng ihi ng aso na alaga ni Aling Susan. Habang ginagawa ko iyon, walang tigil si Aling Susan sa paghampas ng hawakan ng walis sa aking likod habang nagmumura ng masasakit na salita. Ang pinakamasakit ay sa 10 segundo ng video, narinig ko ang mahinang tawa ni June malapit sa microphone ng telepono. Nakatayo siya sa labas ng pinto, palihim na kinukunan ng video ang pagbugbog ng kanyang ina sa kanyang asawa para sa sarili niyang aliw. Nanginginig kong binuksan ang mga screenshot ng chat. Ito ay mula sa isang group chat sa Viber na may pangalang The Hunters na binubuo ni June at ng 3 niyang malalapit na kaibigan. Ang mga mensahe ay malinaw na bumasag sa huling tiwala ko sa pagiging tao ni June. June May 12, nakaraang taon. Ngayong araw, pinukaw ko si nanay para sampalin ang asawa ko. Ang babae, kailangang pinagsasabihan para sumunod. Mga tol, kaibigan, seryoso ka? Kumikita ng halos 80K ang asawa mo bawat buwan. Kapag lumayas yan, mawawalan ka ng tagatustos. June, tanga. Kailangang marunong kang sumapak at sumuyo. Pagkatapos hampasin, bibili ako ng bulaklak mangang gabi para amuin siya, sasabihin ko na lang na ulyanin na si nanay. Masyado siyang maramdamin. Kaya mas lalo siyang magpapakapagod magtrabaho para bumawi sa pamilya ko. Ang pagpapasemento at pag-aayos ng 3 palapag na bahay namin, lahat galing sa credit card niya na pilit ko sa kanyang ipagamit. Pagkatapos ng 2 taon, pipilitin ko siyang ilipat sa pangalan ko ang mga ipon niya. Sisipsipin ko ang huling patak ng pawis niya, saka ko siya sisipain palabas at kukuha ako ng mas batang babae. Mayroon ding screenshot kung saan ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ko ng miscarriage noong 1 taon. June-Agosto, nakaraang taon. Naiwala ng asawa ko ang bata. Mabuti na rin para bawas sa gastusin sa gatas at diaper, para may lakas pa siyang magtrabaho para buhayin ako. Pinilit siya ni nanay na magbuhat ng 15 kilong kahoy na kasangkapan. Ayun, nakunan. Buti na lang, hindi ko na kailangan dalhin sa klinika para ipalaglag. Mga hayop sila. Napasuntok si Tito Vic sa mesa dahil sa tindi ng galit, dahilan para tumalsik ang baso ng tubig. Ang isang matandang abogado na marami nang hinarap na kaso sa korte ay namutla rin sa tindi ng galit. Hindi sila tao. Sila ay mga demonyo na sumisipsip ng dugo ng kapwa. Ang aking mga luha ay hindi na umagos. Ang matinding pait sa aking lalamunan ay naging isang malamig na galit at determinasyon. Ang 3 taon kong pagtitiis, ang aking pawis at dugo, maging ang buhay ng aking anak na hindi man lang nasilayan ang mundo, lahat ay bahagi lamang ng maruming plano ni June para perahan ako. Ginamit niya akong baka na giminagatasan habang ang pamilya niya ang mga tagapamahala dela. Hinawakan ni Tito Vic ang aking balikat. Seryoso ang kanyang boses. Sa tulong ng ebidensyang ito, ang kasong grave slander na ibinibintang nila sa'yo ay tuluyang guguho. Bukod pa rito, ito ay matibay na ebidensya para sa kasong organized physical abuse, swindling, at grave coercion. Ipiprint ko ang lahat ng ito ngayon din para isumite sa piskalya at sa mga investigador ng pulisya. Tinitigan ko ang screen ng laptop na nagpapakita ng mga chat ng mga demonyong iyon. Tito Vic, pakiusap po. Ilabas ninyo ang lahat ng ito sa publiko, mariin kong sabi. Bawat salita ay parang yelo. Gusto kong ako mismo ang magpako sa kabaong ng pamilyang iyon. Hindi ko sila bibigyan ng kahit anong pagkakataon na makaligtas. Ang orasan sa pader ay mabagal na gumagalaw, eksaktong 2:00 ng madaling araw. Sa labas ng bintana ng aking kwarto sa ospital, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ay lumamon sa katahimikan ng pasilyo sa labas. Nakahiga ako sa aking kama. Dilat ang aking mga mata sa dilim. Hindi ako makatulog sa madaling salita. Hindi ako naglakas loob na matulog. Matapos maisumite ang lahat ng ebidensya sa mga pulis kaninang hapon,
Alam kong bilang na ang mga araw ni June sa laya. May 2 pulis na nakabantay sa lobby sa ibaba at sa may elevator. Ngunit ang aking instinct, bilang isang babaeng naipit sa pader, ay nagpaalala sa aking na ang isang mabangis na hayop, kapag alam nitong kakatayin na siya, ay gagamitin ang nalalabing lakas para kagatin ang leeg ng kanyang kalaban. Hawak ng aking kanang kamay ang isang maliit na pepper spray. Sa ilalim ng unan ang ipinabili ko palihim kay Grace kahapon. Ang aking kaliwang kamay naman ay nakahawak na sa pulang tali ng emergency bell sa tabi ng aking kama. Click! Isang mahina ngunit matalim na kalantog ng hawakan ng pinto ang narinig, sumira sa tunog ng ulan. Napahinto ang tibok ng aking puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto, isang matangkad at madilim na anino ang pumasok bago mabilis na ikinandado ang pinto mula sa loob. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto ng 5 segundo. Narinig ko ang kanyang mabigat at humihingal na paghinga. Agad na napuno ang kwarto ng mabahong amoy ng alak at basang damit. Bahagya kong inikot ang aking katawan na tila ba nagising ako sa ingay at kalmadong nagsalita. Nagbigay ka ba ng pera sa utility worker para makuha ang susi? O nagkunwari kang doktor na panggabi, June? Nagulat ang anino, bahagyang umatras, bago mabilis na binuksan ang switch ng ilaw sa pader. Tak! Ang puting ilaw ay sumalubong sa aking paningin, nagpapakita sa mukha ng kriminal. Wala na ang isang disenteng sales manager na may suot na mamahaling suit. Si June ngayon ay gusgusing-gusgusing tingnan, basang-basa ng ulan ang kanyang polo, at gulo-gulo ang buhok na nakadikit sa kanyang noo. Pulang-pula ang kanyang mga mata, na may mga ugat ng dugo dahil sa tindi ng alak at galit. Ang kanyang kanang kamay ay may hawak na kutsilyong pangkusina na may habang 20 sentimetro makintab at matalas ang dulo nito. Hindi ka pa natutulog ha? Asik ni June sa akin, habang dahan-dahang ngumingiti ng nakakatakot. O baka naman hinihintay mo talaga ako. Hinihintay ko ang pagdating mo para makita ko kung may natitira pa bang puso sa katawan mo o tuluyan ka ng naging demonyo. Tiningnan ko ng diretso ang dulo ng kutsilyo na nakatutok sa akin. Pinatitigas ang aking katawan para mapigilan ang panginginig. Puso? Napatawa si June ng malakas, isang nakakatakot at nakatutulig na tawa habang dahan-dahang lumalapit sa aking kama. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Kaninang hapon, pinasok ng mga pulis ang bahay ko at inaresto ang mga magulang ko. Ang bank accounts ko, ang kotse na kakabili ko lang, lahat naka-freeze. Tinanggal ako sa trabaho. At ang mga kaibigan ko ay dinuraan ang mukha ko. Ang buong mundo ay sinusumpa ako. Lahat ng ito ay dahil sa bibig mo at sa lumang cellphone na ibinigay mo sa pulis dahil sa akin? Ngumiti ako ng malamig at mariing sinabi. Ako ba ang pumilit sa nanay mo na kumuha ng bayo para durugin ang binti ko? Ako ba ang pumilit sa'yo na magplano para perahan ako sa nakalipas na 3 taon? Maging ang buhay ng anak natin na hindi man lang nasilayan ang mundo. Itinuring mo lang na pabigat para magamit mo ako. Ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan, June. May batas ng karma at walang sinumang makakaligtas dito. Tumahimik ka! Sigaw ni June tulad ng isang nasugatang hayop. Buong lakas siyang sumugod sa akin. Dala ang lahat ng kanyang galit para saksakin ako. Wala na akong natitira. Kung mamamatay ako ngayon, isasama kita sa impyerno. Doon mo makikita ang anak mong patay. Sa sandaling iwinasiwas niya ang kutsilyo. Ang aking instinct na mabuhay ay mabilis na gumana. Buong lakas kong hinatak ang pulang tali ng emergency bell gamit ang aking kaliwang kamay. Ang malakas na tunog ng alarma ay agad na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Kasabay nito, inilabas ko ang aking kanang kamay na may hawak na pepper spray mula sa ilalim ng unan, itinutok sa mukha ni June at pinindot ang spray. Isang kulay orange na likido, ang direktang tumama sa kanyang nanlilisik na mga mata. Napasigaw si June sa matinding sakit. Isang tunog na hindi nakatulad ng sa tao. Nabitawan niya ang kanyang lakas, umatras ng pabaliko-liko, habang hawak ng kanyang kaliwang kamay, ang kanyang nagniningas na mga mata dahil sa kemikal. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay patuloy pa ring iwinawasiwas ang kutsilyo sa hangin. Hayop ka! Anong inispray mo sa mata ko? Papatayin kita! Sumugod pa rin siya sa kama kahit wala siyang makita gamit ang kanyang instinct para marinig ang paghinga ko. Bumagsak ang kanyang buong katawan sa akin at ang kutsilyo ay sumaltak sa aking unan, ilang milimetro lamang ang layo mula sa aking balikat. Kinagat ko ang aking labi para tiisin ang kirot mula sa aking binti na may semento.
Amoy na amoy ko ang dugo mula sa maliit na sugat sa aking balikat. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit ko ang aking dalawang kamay para humawak sa hawakan ng kama, tinipon ang lahat ng lakas sa aking itaas na katawan, at buong lakas na inihampas ang aking kaliwang binti na may makapal na semento sa kanyang ari. Bow! Ang matigas na semento ay direktang tumama sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ng isang lalaki. Napahinto ang paghinga ni June. Hindi na siya nakapagsalita. Namula ang kanyang mukha bago naging kulay abo, at ang kutsilyo ay nalaglag sa sahig. Napahawak siya sa kanyang ibaba at bumagsak sa semento, nangingisay at gumagapang sa matinding sakit na parang isang uod na tinapakan. Kasabay nito, narinig ang mabibigat na yabag ng paa mula sa pasilyo. Bam! Ang kahoy na pinto ay tuluyang sinira ng mga pulis. Dalawang pulis na nakauniporme, kasama si Dr. Joey at ang mga security guard ng ospital, ay mabilis na pumasok sa kwarto. Pulis ito! Huwag gumalaw! Mabilis na pinadapa ng mga pulis si June sa malamig na semento. Narinig ang tunog ng posas habang ikinakabit sa kanyang mga kamay sa likod. Pilit pa rin siyang lumalaban ngunit wala nang magagawa. May bula na lumalabas sa kanyang bibig habang patuloy na sumisigaw ng mga mura sa akin. Humanda ka! Hindi ako papayag na ganyan lang. Kahit makulong ako, hindi ka pa rin mabubuhay ng tahimik, hayop ka. Nakatayo ako sa kama. Hinihingal at basang-basa ng pawis ang aking damit. Mabilis na lumapit si Dr. Joey para suriin ang sugat sa aking balikat at ang aking sementadong binti. Nang makitang gasgas lang ang aking natamo, huminga siya ng malalim, puno ng paghanga at takot ang kanyang tingin sa akin. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo, tumingin pababa kay June na nakadapa sa sahig. Ang aking benses ay kalmado ngunit matatag. Bawat salita ay direktang tumama sa kanyang kawalang pag-asa. Nagkakamali ka, June. Ang pagkakakulong mo ay hindi dulo, kundi simula pa lamang ng iyong impyerno. Physical abuse, swindling, grave threats, at ngayon ay attempted murder. Manatili ka sa loob ng iyong selda at dahan-dahang pag-isipan ang huwad mong dangal. Binuhat ng mga pulis si June palabas ng kwarto. Ang kanyang mga hiyaw ay dahan-dahang nawala sa tunog ng ulan sa labas. Amoy na amoy ko pa rin ang pepper spray sa hangin, ngunit para sa akin, iyon ang amoy ng kalayaan. Ang malagim na gabing ito ay opisyal ng nagwakas, at ang maruming maskara ng pamilyang iyon ay tuluyan ng napunit. 6 na buwan pagkatapos ng malagim na gabing iyon, ang malamig na tag-ulan ay lumipas na, nagbigay daan sa mainit na sinag ng araw ng tag-araw na tumama sa semento ng Regional Trial Court ng Maynila. Puno ng tao ang loob ng korte ngayon. Naroon ang mga mamamahayag, mga netizen na sumusubaybay sa kaso sa internet, pati na ang mga dating kapitbahay sa eskinita ng Sampaloc. Nakatayo ako sa tapat ng lamesa ng biktima, hawak ang aking kahoy na baston. Ang aking kaliwang binti ay tinanggalan na ng semento. Matapos ang mahabang physical therapy, kaya ko na muling maglakad kahit medyo may pilay pa. Narinig ang tunog ng posas habang pinapapasok ng 2 pulis si June sa loob ng korte. Sa loob lang ng 6 na buwan sa kulungan, ang dating sales manager na mayabang ay tuluyan ng naglaho. At payat siya, nakalbo ang kanyang ulo, at may suot na kulay orange na uniforme ng bilanggo. Walang buhay ang kanyang mga mata habang nakatitig sa sahig, hindi man lang makatingin sa mga tao sa paligid habang walang tigil ang flash ng mga kamera ng reporters. Matapos ang 5 oras ng paglilitis, ang mga matitibay na ebidensya mula sa lumang cellphone at ang audio recording ng banta tungkol sa LPG tank na inilabas ni Tito Vic ay tuluyan ng nagpabagsak sa depensa ng abogado ni June. Ang maruming katotohanan tungkol sa pamilyang iyon ay tuluyan ng nalantad sa ilalim ng katarungan. Tumayo ang hukom at binasa ang hatol. Batay sa mga ebidensya at pahayag sa korte, nakita ng korte na ang ginawa ng nasasakdal na si June ay napakaseryoso, may plano, at may masamang motibo. Ang pagdadala ng kutsilyo sa kwarto ng ospital upang saksakin ang biktima sa gabi, kahit hindi ito naging sanhi ng kamatayan, ay sapat na para sa kasong attempted murder. Ang kanyang pakikipagsabwatan at pagpapahintulot kay Aling Susan, na baliin ang tibia ng biktima, ay kasong grave physical injuries sa ilalim ng RA 9262. Bukod pa rito, napatunayan din siyang guilty sa kasong grave coercion at swindling. Tahimik ang buong korte habang umaalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Inihahatol ng korte na si June ay parurusahan ng 12 taong pagkabilanggo para sa kasong attempted murder at 4 na taong pagkabilanggo
para sa grave physical injuries at paglabag sa RA 9260. Ang kabuuang parusa ay 16 na taong pagkabilanggo. Kasabay nito, inaatasan ang nasasakdal at ang kanyang pamilya na bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, moral damages, at ibalik ang kabuuang perang 300 at 50,000 piso na kinuha nila sa biktima sa nakalipas na 3 taon. Nang marinarig ang hatol na 16 na taon, nang hina ang mga tuhod ni June at tuluyan siyang napaluhod sa sahig habang umiiyak na parang bata. Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa korte, sinalubong ng pandidiri ng mga tao sa paligid. Humarap siya sa ako, nakataas ang kanyang mga kamay na may posas at nagmamakaawa sa kabila ng kanyang mga luha. Hana, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Kapag nakulong ako ng 16 na taon, sira na ang buhay ko. Pakiusap, sabihin mo sa korte na bawasan ang parusa ko. Nanatili akong nakatayo. Tahimik ang aking mga mata na parang tubig sa lawa at dahan-dahang umiling. Wala akong sinabing salita. Para sa akin, patay na siya. Matapos ang paglilitis, habang inilalabas ng mga pulis si June patungo sa sasakyan, isang matandang lalaki mula sa likod ang mabilis na humakbang sa harap ko. Si Mang Pepe. Siya ay 62 taong gulang pa lamang ngunit sa hitsura niya ngayon. Mukha na siyang 80 taong gulang, payat na payat, puting-puti ang buhok, at marumi ang kanyang polo. Nawala ang kanyang pagiging kagalang-galang na retiradong kawani ng pamahalaan, lalo pat kinuha ng korte ang kanyang ari-arian para ipambayad sa akin. Hana, anak ko, lumuhod si Mang Pepe sa semento ng korte. Nanginginig ang kanyang magagaspang na mga kamay habang nagmamakaawa. Ipinagdarasal ko ang kapatawaran mo, anak. Ang pakiusap, bigyan mo ng daan para mabuhay ang pamilya natin. Kapag nakulong si June ng 16 na taon, sinong mag-aalaga sa amin? Ang nanay mong si Aling Susan, matapos ipatawag at pagmultahin ng pulis dahil sa paninirang puri, na-stroke po siya pag-uwi sa bahay dahil sa tindi ng stress. Ngayon, paralisado na ang kalahati ng katawan niya at hindi na makatayo. Kailangan ng mag-aalaga sa kanya sa bawat pagkain at pagbawas. Ang lahat ng pera namin ay kinuha na ng korte para ibayad sa iyo. Saan pa kami kukuha ng pambili ng gamot niya? Pakiusap, anak, alang-alang sa 3 taon nating pagsasama, gumawa ka ng affidavit of desistance para mabawasan ang parusa ni June at makauwi siya para alagaan ang kanyang nanay. Sinubukan ni Tito Vic na sumingit para pigilan siya ngunit itinaas ko ang aking kamay para sabihing ako na ang bahala. Tumayo ako gamit ang aking baston. Ang aking maliit na pangangatawan ay tila ba naging napakalaki sa harap ng lalaking nakaluhod sa sahig. Mang Pepe, malamig kong sinabi. Bawat salita ay seryoso at mariin. Sa nakalipas na 3 taon, ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking pawis, at dugo para lamang marinig ang salitang anak mula sa pamilya ninyo. Pero ang ibinalik nyo lang sa akin ay hampas ng bayo at panloloko. Ngayon, gagamitin ninyo ang salitang pamilya para makipagtawaran sa akin? Natahimik si Mang Pepe. Umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang pagkakastroke at pagkakahiga ni Aling Susan, nalulungkot ako para sa kanya bilang tao. Tiningnan ko siya ng matalim. Pero hindi ko iyon kasalanan, kundi ang parusang dapat niyang tanggapin dahil sa kanyang kasamaan. Noong iwinasiwas niya ang bayo para durugin ang binti ko, noong pinilit niya akong magbuhat ng mabibigat na bagay, na naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko sa aking sinapupunan, ninais niya ba akong mabuhay? Ang karma ay maaaring huli kong dumating, kaya akala ng iba ay wala ito. Pero ngayon, oras na para magbayad kayo. At ang perang 350,000 piso, iyon ay pinaghirapan ko sa trabaho. Ibinabalik lang ng korte ang katarungan para sa akin. Tumalikod ako, at ang tunog ng aking baston sa semento ay umalingaw-ngaw habang naglalakad ako. Palayo, tuk, 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 iniwan si Mang Pepe na umiiyak sa kanyang kawalang pag-asa. Pagkalabas ko ng korte, ang sariwang hangin ng tag-araw ay agad na pumuno sa aking dibdib. Hinawakan ni Tito Vic ang aking balikat at ngumiti ng banayad. Napakahusay ng ginawa mo, anak. Ang perang ibabayad nila sa'yo ay direktang ipapasok sa account mo sa susunod na linggo. Simula ngayon, wala nang bagyo na makakasakit sa'yo. Maraming salamat po, Tito, sa lahat ng tulong nyo. Yumuko ako sa matandang abogado na sumama sa akin sa aking pinakamadilim na panahon. Pagkalipas ng ilang araw,
Nag-impake ako ng aking mga gamit at lumipat sa isang bagong apartment, maliit ngunit maliwanag at puno ng sinag ng araw. Ang perang nakuha ko mula sa pamilya ni June ay sapat na para maging down payment para sa sarili kong bahay. Lumipat din ang aking mga magulang mula sa probinsya para tulungan ako sa pag-aayos at ang mga ngiti ay tuluyan ng bumalik sa kanilang mga labi. Hapon nung araw na iyon, may suot akong manipis na jacket habang naglalakad gamit ang aking baston sa hardin ng apartment. Tumayo ako sa ilalim ng isang puno habang nalalagas ang mga dahon nito dahil sa hangin. Ang pulang sinag ng araw ay tumama sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Wala na ang amoy ng alkohol sa ospital, wala na ang amoy ng usok at dumi sa masikip na kusina, at wala na ang mga masasakit na mura na sumisira sa aking pandinig araw-araw. Tanging ang amoy na lamang ng kalayaan at ng bagong buhay, ang aking nararamdaman sa bawat selda ng aking katawan. Ang 3 taon kong pagtitiis sa hirap at ang 6 na buwan kong paglaban ay tuluyan ng nagtapos. Ang bali kong binti ay maaaring mag-iwan ng malaking sugat, ngunit ang aking kaluluwa ay tuluyan ng gumaling at nabuhay muli. Ang madilim at malagim na gabi ay lumipas na at natutunan ko ang isang mahalagang aral na isinulat ko sa aking puso gamit ang sarili kong dugo. Ang pagtitiis at pagtanggap sa harap ng kasamaan ay hindi kailanman magdadala ng kapayapaan o magliligtas sa pamilya. Ito ay magsisilbi lamang na pagkain para palakihin ang mga demonyo sa loob nila. Ang sariling paggalang, katapangan, at talino lamang ang tanging sandata upang protektahan ang sarili. Ang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo ay palaging pinakamaliwanag, basta't may lakas ka ng loob na sirain ang dilim sa sarili mong mga kamay. Dito na po nagtatapos ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maikalat ang mga makabuluhang kwento sa buhay. Paalam po at magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na kwento.